Naglandfall na sa bansa ang bagyong Goryo at direkta nang nakakaapekto sa Visayas at ilang bahagi sa Luzon. Dahil dito pinayuhan ng Pag-asa at NDRRMC ang mga residente sa naturang lugar na maging alerto mula sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Narito ang report ni Dina Pagibilan. Halos 11,000 residente sa Visayas Region at ilang lugar sa Luzon ang stranded ngayon dahil sa bagyong Goryo. Sa kabila nito, siniguro naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council at Pag-asa na nakafocus ang monitoring process ng mga tanggapan sa mga apektadong lugar. Doon nakafocus yung ating monitoring para ma-advise na nating mga kababayan at pumunta sa mga safe areas. Ngunit paglilinaw ni NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, wala pa namang ulat ng evacuation sa mga lugar. Ang ginagawa na natin sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ina-advise na natin yung regional offices, ang provincial offices naman ng provincial council, saka municipal council. Sila ngayon ang legwork on the ground para maabisuhan yung ating mga kababayan at sabihin sa kanila kung ano dapat nilang gawin. Samantala, ayon sa Pag-asa, inaasahang uulanin ng malakas ang Metro Manila bukas hanggang sa Lunes. Pinapayuhan din ng mga residente na nakatira sa mabababang lugar sa maaaring pagbaha at landslide. Naabisuhan na rin ng mga billboard owners sa pagbabaklas ng kanilang advertisements. Nakatakdang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo sa Lunes. Samantala, umaasa ang NDRRMC na mapapanatili nila ang zero casualty sa kabila ng malakas na bagyo. Sana mapanatili natin na walang casualty at ma-attain natin yung zero casualty in this particular typhoon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.